sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ronelio Pizaras. Medyo matagal na rin po ako dito sa Qatar. I was working before po ang unang work ko dito sa brand manager po sa ano po, manufacturing. Yun po, pag alam naman natin na pag nandito tayo sa ibang bansa yung lifestyle natin, parang hindi tayo aware sa mga lifestyle na ginagawa natin. Okay lang yung uminom ka ng uminom, okay lang yung kumain ka ng kumain. And then siguro, last year, nag-start yung mga sabihin natin pagsubok sa buhay. Because last year, February, nag-start, namatay yung kaisa sa Donap last year. So yun, nag-umpisa siguro parang na-stress masyado o nag-depress masyado. So unti-unti yun. Hanggang sa dumating na sa time na tulad ko sa atin, biglaan lang. Out of nowhere, biglaan lang, hindi na ako makahinga or whatsoever. Naitala ako sa pinaano ko ng ambulance. So diniretso ako sa Hamad Hospital. So ang finding sa akin ng doktor, actually, kung makikita niyo ako sa last January lang siya nangyari. Ito po yung nasa hospital ako niyan. Yung time na yun. Kasi hindi na po talaga ako makahinga. Imagine niyo po, January. Yan pa po ay birthday ko, January 27, nung nadala ako sa hospital. So, sabi ko lang, siguro, baka marami na kasi akong magawang kapabayaan sa sarili ko. After a month na nakalabas ako sa hospital, few days na, 2 weeks o 3 weeks na nakalabas ako, sa dami ng gamot na nalaseta sa akin ng doktor, kasi sobrang stress ako sa gamot pa lang. As in, nanghihina ako pag iniinom ko siya, as in parang, kasi first time ko na hospital, first time ko uminom ng ganung karaming gamot. First time ko rin tinurukan ng puro turo. As in, lahat first time. Kaya siguro, iniisip ko parang hindi kaya ng katawan ko. Kaya kahit nung nakalabas ako, nahihirapan pa rin talaga akong tumayo. As in, may isang buwan na nandun lang ako sa room ko. Kasi nahihirapan na akong tumayo, nahihirapan na akong makakilos. Siguro wala pang 50 meters, sobrang hingal na ako, pagod na ako. So, one time, sabi ko nga, nagdasal lang ako, sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng na, paano ba to? Kasi hirap ako sa gamot, ano bang plano niyo para sa akin? Ano bang purpose niyo? Kung di sana, kinuha mo na lang. Kasi everyday, yung uric acid ko, kahit anong kinakain ko, tumataas siya eh. Parang hindi ko na alam kung ano yung kakainin ko. So, uric acid. Then, lagi din nagkakaramiyang pa ako. Although na-advise naman talaga ng doktor na yun daw talaga yung nangyayari sa akin because of my kidney failure. Tapos nasundan pa ng meron daw parang second is lead to heart failure. So sa akin naman hindi ko din masyado inaano siya. Ang worry ko lang is, syempre nandito tayo sa ibang bansa, ang pamilya natin nasa Pilipinas, nag-iisa ka, paano ka? Bigla lang, out of nowhere nag-sinking sa akin si Barley. Hindi ko alam kung bakit. And then all of the sudden, pag-scroll ko, kasi yun na lang ang pwede natin gawin eh. Mag-scroll na lang habang nakahiga, hirap ka rin tuloy, hindi ka makapaglakad. So ang unang lumabas sa akin is yung pag-advertise. Border ako is baka pwede. Kasi yun yung nag-sinking sa utak ko eh, na baka sakaling makatulong lang siya or whatsoever. Hindi ko naman na-expect na gano'n na magiging result niya. Hindi talaga ako makatayo. Kaya sabi niya sa akin, sabi ko, kukuha lang ako ng 2 muna. Sabi niya sa akin, bro, bibigyan kita ng additional na isa free para makatulong din para sa'yo. Kaya yun, tinake ko lang siya, inom ko lang siya bago kumain sa umaga, yung wala pang laman yung sikmura ko, tapos sa gabi bago matulog, yun ang ginawa ko. So after nang nakaubos ako ng 2 box, nag-iba na yung pakiramdam ko. Yung dating hindi ako makalakad yung halos sa CR lang, hindi na ako makapunta. Ayun, unti-unti. Talagang kasi layo na yung nalalakad ko, nakatayo na ako ng diretso. Hanggang sa naubos ko nga yung 3 box. Nakakalabas na ng, imagine 3 box lang naubos ko. Ngayon, from house to here, nakakapaglakad na ako. Dati, halos hirap din ako magsalita, hindi ko alam kung bakit. Parang, utang-utang pa. Ngayon, okay na, nakakapagpisa na ako. So, yung resistensya ko, yung energy na binigay sa akin yung barley juice, parang kakaiba talaga. Kaya po, thank you sa organic barley juice ng JC, kasi talagang malaki agad ang naging resulta. Hindi ka makalakad, hindi ka makatayo. Pero ngayon, nakakalakad na ako, nakakatayo na ako. Which is, pwede ko na palang ibalik yung dati ko. Which is yung dati ko kasi talagang sobrang energetic talaga tayo eh. Kung saan tayo gusto pumunta, gustong gawin, marami tayong gawin, marami akong gustong gawin eh. So, na-stop lahat yun. Ganun ko pala yun. Ngayon ko lang na-realize na kapag health pala ang pinabayaan natin sa buhay, lahat ng bagay na nasa iyo mawawala. Lahat, wala kang magagawa. As in, wala. Totoo po talaga yung kasabihan na prevention is greater than cure. So, kung yun na pong mangyari pa ulit sa inyo yung nangyari sa akin katulad ng magkakaroon ng kidney failure. So instead na dumating pa yung ganong pagkakataon, so simulan po natin ang barley juice. Pasasalamat ko dito sa product na to. Gusto kong matry po ang DC barley po. Pwede niyo po akong kontakin dito sa number na to.